Ayan mga paps, bali ang ating gagawin ngayon sa araw na ito ay tayo po ay magpipintura ng baseboard na ang lapad po niya ay 4 pulgada. So pag-usapan natin yan mga paps, pero bago yan ay huwag niyo pong kalimutan na isubscribe po ang aking YouTube channel para po sa suporta na ibibigay niyo po sa akin at napakalaking tulong na po yun mga paps. Huwag niyo pong kalimutan yan, tapos pindutin niyo na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga video i-upload ko na mga kagaya po nito. Ito mga paps, no, bali kinukudkod ko na po yung mga talsik po ng pintura, gawa po ng nagpintura po tayo sa wooding ng mga nagtalsikan. So bago po natin ito linyahan ng baseboard, ito po muna ay ating lilinisan para dire-diretso na tayo mga paps, wala na po tayong babalikan sa loob ng kwarto. At ayan mga paps, no, bali ang gagamitin ko po na pintura dito para sa aking baseboard na i-apply po rito sa bandang ibaba ng walling. Bali ang kapal po ng ating baseboard dito mga paps ay 4 pulgada o 4 inches. At ang gagamitin ko po na pintura dito mga paps ay automotive enamel. So ayun po yung ginamit ko kasi sa previous video ko, kung mapapanood nyo, sa mga pinto. So bali ay ito rin po yung ilalagay ko dito sa baseboard po natin na kulay. So kung magtatanong po kayo mga paps, no, kung magkaka-reaction po ba ito sa pagitan ng water base na nakapintura po dito sa ating walling at ang ating bagong i-apply na para po sa baseboard ng automotive namin. So hindi po yan magkaka-reaction mga paps, no, hindi po yan lolobo o kukulubot dahil po ang ating magiging application po dito ay manipis lang. Hindi po natin ito sasagarin ng makapalan talaga. At saka ang ating automotive enamel ay hindi po natin kakapalan ng paglalagay. Tsaka hindi naman to, kasi po sa experience ko mga paps, hindi po ito magkakaroon ng reaction. Hindi po ito mangungulubot o lulubo. After naman natin ito malinisan o makudkod lahat ng pintura na nakadikit po dito sa tiles, tayo po ay magguguhit na o bali i-layout muna natin ang ating magiging linya o ang ating magiging guide para po sa pagpipintura. Dito mga paps, no, sa pagguguhit po, hindi nyo na po kailangan gumamit ng level kasi ang basehan po dyan, kasi levelado naman po yung tiles, bali itutumbok nyo na lang po yung metro nyo dun sa may tiles at sukat po kayo ng 4 inches at saka nyo naman po guguhitan gamit po ng tuwid po, no, na pangguhit. Gaya po sa nakikita nyo sa video, ayan pong kahoy ay tuwid po yan. At pagkatapos natin magguhitan to mga paps, no, ito po ay atin ng pipinturahan. Bali ang susundin po natin na hangganan po ng ating pintura ay ito pong ating iginuhit po na lapis. Ayan, sa pagkakating ho ng katulad po nitong baseboard mga paps, hindi nyo po kailangan magbadali kasi mahirap po yan, lalo po sa mga baguhan pa lang, no. Pero kung sa mga veterano na ay madali na po yan. Pero sa mga ganitong trabaho kasi mga paps, no, hindi po kailangan madaliin ito kasi isa ho ito sa hindi naman sa pinakamahirap, pinaka challenging lang din ito mga paps, no, para po sa mga bihira lang makahawak ho ng ganitong trabaho na pagkakating. At dito mga paps, no, ay yung ating baseboard, kung kayo po ay may budget, meron po kayong mabibili sa mga online shop o kaya naman po sa hardware na baseboard molding. So meron po tayo dyan tinatawag mga paps na mga naka-primer na o kaya naman may mga color na at saka may mga design na rin po yan na mga pintura. So naka-coated na po siya na pintura, tapos may mga design na po siya. Bali ang kapal po niyan mga paps, no, meron pong 3/4, meron pong demedya at meron pong 16 ang lapad, meron namang 4, meron naman 3. Depende po yan sa kung ano po ang available sa malapit nyong hardware. So ayan mga paps, no, kasi meron pong nagsasabi na luma na po yan itong ating baseboard na ginagawa. So depende po yan mga paps, no. Kahit po sa mga luxury houses, meron pa rin po kayong makikita ng mga ganitong disenyo na baseboard na pintura lang, hindi po siya molding kasi nakasanayan na po natin ito at nagbibigay rin po ito ng kaunting disenyo at kaunting ganda sa ating mga walls kasi nagiging accent po ito eh. Halimbawa ang ating wall ay off-white, tapos paparisan mo po ng baseboard na pintura na ang kulay naman ay iba.
So nagkakaroon po siya ng buhay yung ating walls. At kung mapapansin nyo mga paps, no, ang ating pagpipintura po dito sa ating baseboard ay lumagpas na, abot na po dito sa may tiles, sa may flooring. So hindi po yan tiles mga paps. Ang aking pinipinturahan po dyan, ito po ay seroho na i-ginrout po, no. Kasi pintura rin po ang nakalagay dyan na kulay puti. So tinanong ko po yung may-ari kung ang aking pagbe-baseboard dito ay hanggang mismo sa kanto lang ng flooring. Sabi niya ay pinturahan na lang din po yan kasi hindi naman maganda kung igagrout po yan ng puti kasi iba po yung kulay ng tiles hindi po puti. So bali magte-tricolor po sila sa pagitan po ng tiles, ng grout at ng pintura. So ang ginawa na lang namin dyan mga paps, o ginawa ko na lang po dyan, ito po ay aking pininturahan. Maayos naman ho siyang tignan mga paps. So tuloy-tuloy lang tayo mga paps, no. At enjoyin nyo lang po ang panonood. Medyo ipapass forward ko na lang kasi medyo matagal ho itong video na to kung hindi po natin ipapass forward. At ito na mga paps, no, bali tapos ko na po siya mapinturahan, na 2 coats ko na rin ho ito. At ayan mga paps ang ating naging output. Maraming salamat po sa panonood po ng aking video. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat.